Mayong aga sa inyo tanan mga kauturan. Dako aton pagpasalamat sa sining aga nga kita makapadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Second Sunday na naton sa aton nga in-face worship. Pero sa gihapon ang ini nga aton nga ministry sa aton nga online service nagapadayon kag sa kabubuton kag paghimuno sang Ginoo kabay pa ini magpadayon man. Sa sining aga dako ang akon nga pribilehiyo labi na gid sang aton nga pagtuon sa Psalm 23 ari na kita sa verse 6 amo ning conclusion. This had been months nga kung diin amo ini ang pagpamalandong kag pagpakamaayo sa inyo nga pastor nga kung diin sa tion ayhan sang mga normal nga mga paagi. Waay ko gid ini na tutukan, waay ko gid ini na butangan sang akon atensyon kag pagpamalandong kag pangunahuna. Pero pinaagi sa sining nga quarantine, ang Ginoo naghatag sa akon sang pribilehiyo nga maid-id gid, masalom gid, matun-an gid maayo. Kag kabalo gid ako nga ini hindi lang tungod kay gin-share ko sa inyo kun hindi ini man nangin pagpakamaayo man sa akon man nga kabuhi, sa akon nga tagipusoon. Kagabay pa sa sining aga sa pag-conclude naton sang sining nga chapter sa Psalm 23. Sa liwat ang Ginoo mangin buhi kag mangin matuod-tuod gid sa panghangkat sa tagsa-tagsa sa aton. Magasugod anay kita sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat sa sining aga nga kung diin kami sa liwat. Ginhatagan mo sang pribilehiyo kag indi namon Ginoo ma-take for granted ini nga kami makasimba makatuon sa mga pulong. Salamat Ginoo kay amon Ginoo nasapwan ikaw Dios nga amo ang naggiya, ang nag-upod sa amon through this pandemic. And Lord, after more than 7 months now, Ginoo, ari pa kami tungod kay ginhatagan mo kami sang sining nga kahigayunan nga magpadayon dira Ginoo sa imo. Kabay pang pagtuon sa imong pulong sa conclusion namon sa sining nga chapter, magdala ini Ginoo sa mga dalagko man liwat nga mga paghangkat sa amon. Kag salamat gid sa pag-upod mo sa amon sa pagtuon namon sini. Ang mga pagpakamaayo, ang mga realization, ang mga pagtudlo, ang mga pagsabdong, pulong mo Ginoo buhi. Hindi ni pwede Ginoo matun-an lang sa kun ano lang nga bahin, kun hindi pinaagi Ginoo sa paghiya mo, sang kaalam, sa pagpamalandong Ginoo, paghiya mo sa amon mga pangunahuna kag tagipusoon. Salamat Ginoo, ginhimunan mo kami sa amon makinanglanon espiritual. Akon pangamuyo Ginoo nga kabay pa, ikaw gid ang magagiyaman sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat sang mga kaygayunan na kung diin Ginoo kami nakapadayon Ginoo nga makaalagad, makatuon sa mga pulong, bililhon ikaw Ginoo. Espesyal ikaw Ginoo sa amon kabuhi. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining aga ari na kita diri sa verse 6 sa conclusion nga ang pulong sa Ginoo naghambal si King David naghambal surely sa pagkamatuod gid goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. So makita naton diri ang pag-build up sugod sa verse 1 up to verse 5 nga kung diin iya nga ginapakita sa aton. And then on verse 6 very emphatic, very convinced that surely indeed, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, conclusion niya ini sa sining ambahanon, pero makita man naton nga amo man ini ang summary o kung conclusion niya man sa iyang relasyon, kung paano niya i-describe ang iyang relasyon, ang iya kaangtanan upod sa Ginoo. Makita naton that in that early childhood, kag sang iya man nga teenager days, nakadevelop siya sang sining nga espesyal nga relasyon sa Ginoo. Ayhan natuon sa iya ang dirty work as far as mga kauturan niya is concerned. Masapuan nato nina tungod kay isang pag-offer ni Samuel sa sacrifice, si David lang ang waay didto. Tungod kay si David ato didto nagabantay sa mga karnero. Pero ato hindi ato normal, hindi ato trabaho nga kung diin ginatulok nga kung ikaw ayhan ang na-assign dira, it would be waste days and nights na ara ka lang dira nagabantay sa sini mga karnero, but rather pinaagi man sini naka-develop siya sa pagtuon kay may hiyas siya sa music na kung diin sa tiyon ayhan nga nagabantay siya iya man nga gin
train ang iyaman nga kaugalingon sa pag-ubra sang sini nga mga music. But more than that, pinaagi man sini, nakatuon man siya sang pag-establisar sang iya nga relasyon kag kaangtanan sa Ginoo. Na mahambal nato nina tungod kaysa ang Ginoo nagpili sang madason nga hari, tungod kay si Saul na fail bilang hari sang Israel, kinambalan si Saul that I am looking for a man after God's own heart. So sang pagpangita sa Ginoo sang hari, sang bag-ong hari nga ang tagipusoon niya, his heart would be a heart after God's own heart. Makita naton nga ang nakita niya is a teenage boy by the name of David the shepherd. So kung makita naton diri sa early parts ng iyang kabuhi, katamis kag even though obscure, wa magid sa nakilala sa iya, but then all of a sudden ginabutangan siya, gin-anoint siya sang oil na amo ato nag-signify sang bold sang special relationship niya sa Ginoo kag sang iya man nga special calling. May tinion man nga ang hari nagakinahanglan sang musician, siya man ang nakuha nga musician, nga nakabulig man siya sa hari man. All of a sudden, ang ini nga waay batia, ang ini nga isa nga manugbantay sang karnero, all of a sudden ato na siya sa palasyo. Kagkagulpi bala, especially sang iya man nga kaisog nga halin sa Ginoo, sang iyang ginluwas ang nasyon niya sa pagpakig-away sa kay Gulayat, sang naperde niya si Gulayat, daw naggulpi lang nga daw naghero ini ang ini nga pamatanon nga si David. Even to the point nga naglabot gid nga hindi lang best friend niya ang prinsipe, kun hindi ang utod sa prinsipe ang bata sang hari na pangasawa niya pa. Na son-in-law pa siya sang hari. Isa lang kamanog bantay sang karnero. All of a sudden, amo ni natabo sa iya. But after that, ang kabuhi niya nagsarurot. Nabalaan sang hari nga siya ang madason nga ginpili sa Ginoo. Ang hisa kag ang kaakig nagtubo nga luyag niya napatyon si David. And he hit bottom from being a hero to a fugitive, a hunted. Nga how many times jutayan lagi siya tani mapatay. Ugaling lang kay ti ginbantayan siya sa Ginoo. Kag makita man nato na tungod man ina sa pagkatinawag niya. Tungod man ina kay gin-anoint siya sang oil. The Lord also had given him not only safety but also preservation sang iya nga kabuhi kag bilang future king. At the age of 30 he became a king. A very good king. Successful king. Na maski gani subong kung magkadto kita sa Israel, ang ilang flag, makita naton dira nga ngalan sang ilang flag, makita mo na ang star, gitawag na Star of David. Nag-reflect ini sang isa ka hari nga ginalook back, ginalantaw sang sining nasyon even until today as a very successful king, a very good king. And yet, ang iya nga kabuhi hindi lang sa bahin sa good, tungod kay sang nagahari na siya, may ginhimo man siya, that he hit the lowest of all lowest, nga kung ang tao nga nakakilala sa Ginoo nga pwede niya tumahimo, he hit bottom. Tubtob nga ang konsekwensya sang iya nga sala, amo mismo ang nagduslak sa iya tagipusoon. Nagdala sang grabe nga mga kasubo, nagdala sang grabe nga kasakit, nagdala sang pagkatunga sang iya nga pamilya. But then, sang iya nga ginsamaray sang iya nga relasyon sa Ginoo kag ang iya nga kabuhi diri sa 23rd Psalm. Paglabot diri sa verse 6, amo ni ang iya nga conclusion. Of all, everything considered, all experiences considered. And then he would give us the conclusion. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ginsuguran niya sa word nga surely. A very emphatic word. Patud gid ako. I am so sure, there is no doubt about it. I am so convinced. It is absolutely right that goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kanami no? Kanami nato na pamatian kag paminsaron bala ang ini nga mga area sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, labi na gid sa kabuhi ni King David. Nga kung diin makita kag masapwan naton nga may mga butang nga hindi ginaton patud sa sini nga kabuhi.
Pero may ara sang isa nga kung diin makahambal pareho sa kay King David nga patud gid ako. Patud gid ako. Patud ako nga ang iniya nga butang matuod gid ini. I am so convinced, I am so sure about this. Kag maski ano pa nga bulubaliskad, these are the things that I'm so sure. Kag may tatlo ka butang nga aton nga makita diri that King David is going to tell us nga patud gid siya, nga sure gid siya sang sini nga mga butang. Una sa tanan makita naton dira, I am so sure that surely indeed, I am so sure that in this relationship with my shepherd, it's all about personal. It's my personal relationship with him. But second, it is a pursuing relationship. And thirdly, it is a permanent relationship. So para sa kay David, kung may ara sa mga butang nga daw hindi nato niya makitaan nga may mga pagduda kag hindi kita sigurado, may mga butang nga sigurado kita sa sini nga kabuhi. Kag ini katatlo, ini ang personal nga kaangtanan sa manog pahalab sang shepherd. Kag ang ini nga nagapursu nga nagapangita kag ginapangita kita. Kag ikatatlo, ini nga permanente nga relasyon nga makita naton dira sa aton nga shepherd. Now sa sini balang aga kabalugid kita nga damo sa mga butang nga hindi iya patud kag hindi sigurado. Kung pamangkuton ko kamo abi sa sini nga aga, ano ang mga mapatud gid? Ano ang matudtuod gid? Ano ang mga sigurado gid nga butang in relation bala sa aton niya nga kaangtanan sa Ginoo? Ano gid bi? May duha ako diri nga ginpaminsar sa akon ko galingon nga kung di mahambal ako patud gid ako sini. Una gid sa tanan, ang Dios mahigugmaon, ang Dios gugma kag ginahigugma niya ako. Abi niyo mga kauturan kung imo na bala paminsaron, labi na gid sa sini nga pandemic, labi na gid sa sini nga daw kabudlay nga tion. Nga daw mahambal ang iban anuman, grabe ang bagyo nga nag-agi sa Pilipinas. Pagkatapos ang isa, sunod man ang isa. Nga kung kisa daw madulman bala kita, ano gid bala ang matuod? Ang mga balay nga pwede ya mapalid sa hangin. Ang mga ginatindugan naton nga abi naton ara na gid kita, patud na gid kita dira that we would stay dry. Anyat pag-abot sa baha, halos ang tanan nga ara sa sulod balay na basa. Kagwaay ka na sang mapuslan. Damo sa mga butang nga hindi iya sigurado sa sini nga kabuhi. But here is King David at the end of his life, at the conclusion, naghamal siya, surely amo iniya ang mga matuod. Amo niya matindugan, amo niya ang sigurado gid ako. Absolutely, this is the thing that I am so sure about. Kung ina nga ipamangkot sa akon, amo niya nga akon una gid nga sabat, ang Ginoo gugma. Ang Ginoo nagahigugma. Kag ako, isa sa mga ginhigugma sa Ginoo. Nantawon ko lang ang cross, kaya amo na dira ang iya nga pagkumbinsi sa akon kag sa aton tanan kung ano kadako ang iya nga paghigugma sa aton. Kag hindi lang sa kasubong sina, kun hindi sa sini nga paghigugma ginhimo niya pinaagi sa pagbayad sa aton nga sala didto sa cross. Pinaagi sang kaluwasan nga naangkon ko kag naangkon ayhan sang kalabanan nga nagapamati man sini. Ang adlaw-adlaw niya nga pagtatap, ang adlaw-adlaw niya nga paghigugma, ang adlaw-adlaw niya nga pagsunod sang pagpakamaayo. Patud gid kita sina. Sigurado gid kita sina. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. I would never leave you nor forsake you. Kauturan kanami no nga may ginauyatan kita nga patud gid. Kanami no nga may mga butang nga sigurado gid kita nga matuod gid na. Kagabay pa sa sini nga aga, sa paglantaw naton sini, makita naton diri labi na gid sa bahin ni Haring David nga kung diin ini ang tatlo ka butang nga iyang nakit-an bilang isa ka shepherd kag siya bilang isa ka karnero, ini nga tatlo ka butang patud gid ini. Sigurado gid ini. Kag ini nga mga butang amo ini ang naghatag sang dako nga kumpiyansa, dako nga pagsalig sa relasyon naton sa aton niya nga shepherd, sa aton nga manugpahalap. So una gid sa tanan luyag ko dalon ang ini nga ginatawag nga personal relationship. Kung ninyo lang tawon sa sini nga malipot nga chapter 6 verses lang. Kung aton listahon ang hambal ni David bala, the Lord is my shepherd. He maketh me to lie down in green pastures.
He leadeth me beside the still waters. So kung aton niyang listahon ang I fear no evil, ang me, mine. Sa sini nga malipot lang, sa 6 verses, makita naton diri 17 times ginsulit-sulit ina ni David. Twice makita naton sa verses 1, 2, and 3. 4 times makita naton ina sa verse 4. 4 times makita naton ina sa verse 5. And then 3 times makita man naton ina sa verse 6. So diri makita naton nga tam-an gid ya kaathag that this relationship, it's all about my relationship with my shepherd, and this relationship is a personal relationship. Personal iniya. Kag hindi lang ini tungod kay ako miyembro ako sa nasyon sang Israel. Hindi lang tungod kay ako part ako sang chosen people. But this is not about the shepherd of Israel. Amon ang tawag nila sa kay Yahweh sang una. Pero diri sa kay David, iha ini nga ginhimo nga personal. This is my personal shepherd. Now si Jesus Christ later on nga siya ang nagtawag sang iya nga kaugalingon as the good shepherd. Hambalan ko lang sa inyo sa iya nga ginhatag bala diri sa John chapter 10 verses 3, 14 and 27. Kung ano bala ang mga butang nga daw mahambal ginaton nga personal gid ini, personal ini nga relasyon, hindi lang tungod ini kay membro ako sang pamilya nga ara sila sa doon, kung Kristohanon sila, hindi tungod kay ara ko sa church o kung ara ako sa nasyon nga nagtawag kami nga Christian nation kami, kung hindi tungod kay may ara ako personal nga kaangtanan gid sa sini nga shepherd. Now sa verse 14 naghambal dira, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Una gid sa tanan, kilalaan kita sa Ginoo. I mean, there are billions of people here in this world. But today, if I'm going to ask you, kilala ka gid bala sang Ginoo? Na kung gisa ina bala nga mga pamangkutanon, ano na pastor nga ano man pamangkutanon, pero ina nga pamangkutanon maglabot gid na sa imo kag sa akon. Labi na gid kun nagapangamuyo ka. Labi na gid kun may ara ka sang personal nga kinahanglanon nga mahambal ka Ginoo, kilala mo man gid ako? Ginoo, nagapangamuyo ako sa imo. God, this is not a prayer of someone else. This is me praying. God, do you really know me? Or Ginoo, kilala ta man gid ka bala sa personal gid ya nga paagi? I am the good shepherd and know my sheep. Do kadako gid ina nga pribiliyo naton nga kita nakilalan kita sa Ginoo. But not only that, on verse 3 it says, to him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Before sang sini nga pandemic, during sang aton nga 3 ka services, may ara sang 2,000 sobra nga nagapamati sa pulong sa Ginoo kung mag-gather kita every Sunday. Kag subong, there are thousands and thousands na kung diin nag-identify sila nga katapo sila sang iglesia o kung Kristohanon sila. Grabe nyo, as far as God is concerned, why siya nagatulok sa mga ginatos? Why siya nagatulok sa mga linibo? Ang iya nga mga karnero, ginatawag niya by name. Imo gid nga ngalan. In other words, out of thousands or probably even millions of Christians today, kung ikaw may personal kang relasyon sa Ginoo, He calls you by name. Amo ina kalapit, amo na ka-personal, amo na ka-close ang relasyon sang sining nga shepherd kag sang iya nga karnero kay matawag niya sila sa ila mismo nga ngalan. But also in verse 27 it says, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Gakabatian ta, gaka-recognize ta ang tingog sang Dios. Kag ginasunod naton ang iya nga tingog. Now, ini bala subo nga tion damo sang mga nagakabatian ta nga mga tingog. Damo sang mga tingog nga kung diin amo ang nagakuha sang aton nga atensyon. Ang iban nga mga tingog nagadala ayhan sang kakulba. Amo nahambal sang isa sa niya, pastor, way nagid ko tanto sagi pamati sang sang news Way nako sagi basa dira sa kun ano ang ginahambal nila dira ang mga kaladlukan nga amuning natabo na, amo na ni subong, amo na ning mga muna. Siling niya ginapaagyan ko lang. Kay kun sagi ka pamati subong sang news daw nagadugang pa ang imo yang panic attack. Ang imo yang anxiety.
Na mga kauturan sa sini nga tion sino ubala nga tingog ang ginapamatian mo. Are we really this close sa aton niya nga shepherd? Nga kabalugid kita, nga kilala niya kita, kag kilala taman siya. Kag ato niya ma-recognize kung ano ang tingog niya, kag kabatian ginaton ang tingog niya. Kag ginatawag niya kita by name, kag ato niya maintindihan kag nagsunod kita sa iya. Of course, I am not talking here sa mga mystical nga mga butang. I'm talking here about kung ano ang relasyon ta sa pulong sa Ginoo. Nga kung diin diri naton makita ang pulong niya, His words, nga kung diin ginasunod naton, ginapamatian naton. But at the same way also, maintindihan taman, mabatyagan taman kung paano man ang Ginoo nagalabot man, ng impersonal man sa aton. Namatag lang ko sang isa bala ka illustration nga akon nga nakita. Mayara sang isa ka lugar nga kung diin dawgin secure sang mga sundalo atong lugar. Galing kay sang pag-secure nila kadamo kala dito sang mga shepherds. So gina-confiscate ang ilang mga karnero. Karon may isa ka iloy nga nagapalapit dito sang leader sa sadto nga mga sundalo kag naghambal siya siling niya ako lang isa nga nagabuhi sa akong pamilya. Ang karnero namon nga ginabantayan sang bata ko ari diri. At that time may mga hundreds na or thousands na nga ilang nga gintipon gina confiscate nga mga karnero. Sila niya amo lang gidto ang amon lang gidya. Way kami sang pangabuhian amo lang gidto. Pila man lang na pulo 20 man lang na kabilog ang akon dira iya nga mga karnero. Kaluy man kami ibalik sa amon nga karnero. Nahamuot ang atong nagabantay. Daw nagsulod la sa pinsar niya sa mga ginatos kag linibo nga mga gin-confiscate nga mga karnero. Daw naglabot sa pinsar niya paano niya ni maintindihan, ma-identify, paano niya mapili ang ini nga mga karnero nga sa pagkadamo-damo. Tiginhambalan siya sang sundalo siling niya. May isa ka kondisyon. Kung mapakita mo sa akon nga imo gid ini isla nga tudtod nga karnero, ibalik ko sila sa imo. So ang ginhimo sa sadto nga babae, sang sadto nga isa nga tigulang nga iloy, ginpatawag niya ang iya nga bata. Pag-abot sang bata niya, nagsinggit ang bata sang mga ngalan, isa-isa nga mga ngalan, and out of hundreds or even thousands, dugay-dugay, nagamat-amat palapit, ang tanan nga gintawag niya by their name. Na-amuse ang atong sundalo nga paano that out of hundreds or thousands ang sini nga mga karnero may ara sa mga karnero nga pagsinggit sang sini nga shepherd na recognize nila ang iyang tingog, nagsunod sila. I mean, to make the long story short, nakuha sa sadto nga iloy upod ang iyang nga bata ang tanan nila nga karnero, ang tanan nga gitawag nila by name, nagupod, nagsunod, namati, kag nagsunod sa ila. Subong ko na ato na i-apply sa ato niya nga kabuhi. Is this really how God could be so personal to us? That in the loud noises of this world, and there are many voices nga pwede nato nabatian, nga kitaya bilang isa ka karnero, aton na iya maintindihan, kag aton ma-recognize ang iya nga tingog, kung tingog magid ina sang Ginoo naton. Tingog ina sang aton nga shepherd. And that is one of the greatest blessing that we could have. And we are so sure of this that I have a personal relationship with my shepherd. So as far as David is concerned, para sa iya, surely, ang ini halin sa verse 1 up to verse 4, ginpakita sa akon sang Ginoo nga ang ini nga nagakalatabo sa akon kung paano niya ako ginbantayan, paano niya ako ginpabalik, paano niya ako ginhawas, paano niya ako ginpakaon, ginpainom, paano niya ako ginbantayan. Yes, I'm so sure of this, that I have a personal relationship with my shepherd. Now secondly, luyag ko naman lantawon ang ikaduha nga ginahambal diri sa aton sa verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now,
Kung aton bala ning paglantawon, ini nga word nga follow, hindi lang ni follow nga nagsunod, but rather this is something sa iyang original about a pursuit nga ginalagas. So, when I think of sa sini nga klase sang relasyon, as far as David is concerned, sino gid bala ang nagalagas kay sino? Who is pursuing who? Now here we realize that it is God who is the pursuant. Now nga aman, tungod kay kun atong lalantawon, goodness and mercy, it is just something abstract nga kung diin ang kaluoy o kun ang pagpakamaayo amo ang nagalagas sa aton, but rather this is a figure of speech that people would say that this is personification. In other words, God is represented here by His attributes, the goodness and His mercy. God is good, God is merciful. So ano nga attribute sa Ginoo nga nagarepresent sang iyaya nga paglagas sa akon, sa pagpangita niya sa akon? Ang iya nga kaluoy, ang iya nga kaayo. Now, what a testimony as far as David is concerned. Lantawan niyo bala ako kung ano nga tabo sa akon. I had not been 100% a good man. Many times I failed. Many times, kung pwede pa lang ang paghukom tani, amuya ang maglampos na sa akon. I deserve it. But there is one thing I am sure of this life. It was God who pursued me. He pursued me with His mercy and His goodness. Ano ayhan kung ginalagas kita sa Ginoo kay bakulon niya kita? Ano ayhan ginalagas kita sa Ginoo parang sukton niya kita sa aton nga mga sala? Yes, as far as David is concerned, of all the things that had happened to him, kung paano siya ginpatawad sa Ginoo, paano siya ginatagan sang second chances, paano siya gin-restore sa Ginoo, paano siya ginpatawad, ginhawas liwat sa Ginoo. So here King David is telling us, ini patud gid ini. Hindi lang ang ako may ara sa personal kaangtanan sa iya, but secondly, ako man sa sining relasyon, it was God who was pursuing me. May isa bala ka illustration sa isa ka bata nga kung diin nagdako siya sa Kristohanon nga pamilya. For some reasons, may ara siya sang nakita nga daw hindi nakauyon o kung hindi para sa iya, daw maayo para sa iya. So nagsunggod siya sa Ginoo. Tungod sa pagsunggod niya sa Ginoo, ginhungod niya gid nga mag-rebuilding, nga magpalayo sa Ginoo. In other words, para ya sa iya, Ginoo may rason niya. I mean, nabalaan ko yung mga pulong, ginpadako ako sa pulong mo. Pero may mga butang nga hindi maayo nga natabo sa akong kabuhi sa akong pamilya. So God hungod niya ang ako niya nga pag-rebuilding. Iyan nabalaan nga kung sigihon niya hampakon gid siya sa Ginoo. Naintindihan niya na. Galing kisa nagalahawig na, tinuig niya nga pagpasaway, kag pagbato sa Ginoo. Ang nakita niya lang, goodness and mercy. Tubtub nga nakalabot na sa punto sa kabuhi niya nga maghambal siya, Ginoo, naintindihan ko nga sala ng ginahimo ko. Naintindihan ko man nga dapat ako subong bakulon mo na. But Lord, instead, You have shown me mercy. You have shown me goodness. So naglabot gid sa punto sa kabuhi niya that finally, Ginoo, enough na Ginoo nga akong pasaway sa imo. You have convinced me of your mercy and your goodness. You know why nagid kita sang time nga aton bala ni i-describe kag aton gid ni balahatagan gid sang definition. Pero ang mercy, it has something to do ang attitude bala ang balatyagon sang tawo nga kung diin siya nasalaan. In other words, ano balang balatyagon sa Ginoo kay nakasala kita sa iya. Anong balatyagon niya? Mercy. Ano naman niya ang goodness? Ang goodness had something to do that if you have wronged against me, why ko yan nagapaminsal nga balusan ko ikaw? Grabe nga konklusyon ni David, no? Parte sa Ginoo. I mean, God is just. God is holy. God is righteous.
Anyat ang iya nga conclusion nga gintulok niya tungod ini nga ginbayran ni Kristo Jesus kag siya ang nagantos kag ang nagwanta kag nagkuha sang aton nga sala. Now God is pursuing us with His mercy and His goodness. All you have to do is just to come home. I don't know kung sa sini, this is already 7 months, 8 months na. I don't know kung sino pa diri ang ginapursue sa Ginoo. I hope at this point of time, some of us, one way or the other, mahambal kita Ginoo. Kung ginhanot mo ako, intindihan ko gid kay ako man ang nagpasaway. Pero Ginoo, hindi lang ako maintindihan nga in spite sang tanan nga nahimo ko sa imo. Nga way makugani ga sapak, way makugani Ginoo nag-interest gid sa imo. But God, you've decided to pursue me with your goodness and your mercy. So here is King David at the end sang iyang kabuhi, telling everyone, telling us, amo nagaling ado kad nami, do katamis gid ya kaayo sang siniya nga psalm, sa sini nga kanta. Tungod sa kay King David sa nakita nato ng up and down niya kag ang iya nga mga kabuhi nga indi minggidya sa mga experience sang iyang kabuhi nga indi manggidya gani sulundon kun kisa. And yet at the end of his life he would say, the second thing that I am so sure of, that in this life, sa sini nga kabuhi, hindi ako amo ang nagpursue sa Ginoo. Hindi ako amo ang naghungod gid nga pangitaon ko gid ang Ginoo. It was God who have pursued me with His goodness and mercy. I am what I am today because of what my shepherd did to me. Ang example kung makita naton sina sa New Testament, makita naton na sa bahin niya, sa ginistorya ni Kristo Jesus, sa bahin sang may isa kagatos ng mga karnero. Nga paglabot nila dito sa sheepfold, sa ilang turel, sa ginisip niya, may ara sang 99. In other words, kulang sang isa. Ginpangita niya. Ang hambal padra that he went to the mountains, hindi lang kung diin lang, kung maglabot ko diri, kung waay siya, pabayin na lang siya da. But the word of God would tell us, he went to the mountains, pilagid niya ka mga bungyod ang iyang naging katuan, o kung bukid man ayhan, para nga makita niya lang gid. I don't know kung ang inang isa nga nadula, nag-represent sa kabuhi mo. But personally, nag-represent ina sa kabuhi ko. Nga sang ang ini nga tagipusoon kag kabuhi nga nagapalayo, nagapakatig-a ang Ginoo nangita kag ginpangita niya tungod sang iya nga kaluoy. Ang kaluoy ang attitude sang Dios sa mga tao nga nakasala sa iya. So instead sang paghukom kag pagbalos, it's mercy, ginkaluyan. But secondly, it's His goodness. Wa siya plano na balusan kita sang aton nga mga sala nga ginhimo, batok sa iya. But lastly here, not only that, kung hindi makita man naton diri, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kag sa aton diri nga katapusan, kag ikatatlo naton nga punto nga makita naton diri, ang hambal ni King David, I will dwell in the house of the Lord forever. This talks about the permanent relationship. Ang word diri is to dwell, to reside, to move in, to stay. I will move in to stay. I will make my home in God. So makita naton diri nga future ini siya. Amo ni nga kalabanan sang iban abi nila, this talks about heaven. This talks about the future. This talks about our eternal life. And yet, sa present situation ni David at the time, luyag ko anay nga lantawon naton sa bahin bala sa context niya. Malayo siya sa Jerusalem, malayo siya sa temple, sa tabernacle at the time. Kag kung diin hindi siya makasimba, hindi siya makapalapit didto nga naka-establish na siya sang sining relasyon kag pagpalapit niya sa Ginoo. So malayo siya. I know that he would be facing sang iyang enemy, pero ang pangamuyo niya, I will dwell in the house of the Lord forever. So at this present time, ay magit siya na minsan nga this would be my last night. Para sa iya dako pang iya nga paglaom nga mabalik gid ako dito sa Jerusalem.
No, ginambal ko na sa inyo, tungod kay kun lang taon bala naton sa balik kita sa istorya sang pagpalagyo niya sa iyang bata nga si Absalom. Sa nagapalagyo siya, naglabot ang punto nga may duha ka pari nga nagsulod sila sa tabernacle kag ginkuha nila ang Ark of the Covenant. Kag sa nagapalagyo na sila, all of a sudden nakita ni David nga ginabitbit nila ang Ark of the Covenant. Now, ang Ark of the Covenant nagrepresent ina dira sa tabernacle sang presence sa Ginoo. Nga maara na bala dira sang cloud or pillar of fire or pillar of cloud nga imo dira makita. The Shekinah glory, the presence sa Ginoo. So ginkuha nila. Now, very interestingly, dalom yang paka-insindiya ni David. Pwede niya man tanan ito nga ginpadala niya. So in other words, kamiya ang may right, nga kamiya ang may religious, kamiya ang may spiritual mandate, kay ari sa amon niya ang Ark of the Covenant. Pero ay na iya ginhimon ni David. Ginpabalik niya ato. He realized that it's not a personal thing para sa iya. It is a national. Ginahatag ina sa Ginoo sa Israel. So hindi na iya maangko ni David nga iya lang ina iya kay para ina iya sa nasyon sang Israel. So that's why when David was already way far away from the tabernacle, ang iya nga prayer diri, I will dwell in the house of the Lord forever. Ano ang botang balon sang sini nga I will dwell in the house of the Lord forever? In Psalm 27, makita naton dira sa isa ka ambahanon ni David. Amo ni ginhambal niya sa Psalm 27. On verse 4, one thing have I desired of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. So makita gali naton diri nga naka-develop gali si David sang sininya nga longing, spiritual longing. Nga kung diin, I will dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. This is like daily, this is like perpetual worship. Nga kung diin makita niya ang katahom sa Ginoo. So it's not just a tabernacle, it's not just the equipments na makita mo dira sa temple, but rather it is the presence of God Himself. That's why in verse 3 it says, though an host should encamp against me, my heart shall not fear, though the war would rise against me. This I will be confident. One thing have I desired of the Lord. On verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. So diri gali naton makita ang inigali nga handom niya, that I will dwell in the house of the Lord forever. That Lord, bring me back. Bring me back to Jerusalem. Bring me back where I could worship You. Bring me back where I could be in the tabernacle to inquire, to behold Your beauty, to worship You. I believe many of us physically, doon mo na ning ginahandom naton subong, san upa ko makabalik nga makasimba? San upa ko liwat nga kung diin upod ko ya ang mga tao sang Dios sa pagsimba kag pag-alagad sa iya? We're praying that one day many of you could be with us sa sininaton niya nga in face naton na pagsimba. But then it's more than that. It's about dwelling. It's about being with God. It's about the intimacy. It's about the closeness. It's about not letting go of God. That neither fear or facing death and defeat or enemies or troubles or hurts could touch us. Kay ara kita ya nagadwell, nagareside. We have already moved in to stay, to make it our permanent home. Na mga kauturan, ang ining relasyon personal ini siya. Ambot naton hambalon personal, hindi iya tungod nga kinahanglan nga arakid sa simbahan para ma-experiencehan mo siya. Because even though while you're in your home, you could experience the nearness of God, the intimacy with God. Abi nyo kung kisa ang inibla nga bahin, ang worship, ang atong pag-upod sa Ginoo, kung kisa daw mga bisita lang kita. Ang ato niya, hindi I will dwell in the house of the Lord. I will visit. Maagi lang ko dira. Mas-say hi lang ko dira. Kung may tion ko mapakita lang ko dira.
But as far as David is concerned, I am not just an observer here. I am not just a bystander. I am not just somebody nga kung may tion ako ara ko da pastora, kita da kung may tion ko. Rather, as far as David is concerned, amo ning patod sa akon nga kabuhi. Una gid sa tanan, ako may ara sang personal ka ang tanan sa Ginoo. Ikaduha, ang Ginoo ya among naglagas sa akon. Ginlagas niya ako sang iya nga kaluoy kag sang iya nga kaayo. But thirdly, patod gid ako ng ining relasyon permanente ini. I will move in. I will reside. I will dwell. I will make God my home. But then as far as the future naman is concerned, kag amo ni usually ang ginahatagan naton sang emphasis nga ginhambal diri ni Jesus sa John chapter 14. Naghambal siya diri sa John chapter 14 verse 1. It says, "Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." So amo ni ang second part sang sininga, I will dwell in the house of the Lord. Nga kung diin makita naton nga ang aton nga handom himaya, langit. Ang aton nga handom nga pagtabok naton sang sina nga kurtina nga kamatayon, ang Ginoo amo ang mag-usher in sa aton sa ginhambal diri sang aton nga good shepherd in John 14 verses 1 to 3. So mga kauturan, sa sininga aga, sa pagtakop naton sa sininga pagtuon, this had been a good study for me. Na kung diin ginhatagan ako sa Ginoo nga makakutkot gid, nga makuha gid ang mga pagpakamaayo. Katamis gali, kanami gali sa pulong sa Ginoo, indi mo gid maubos ang mga leksyon, ang mga pagpakamaayo. But this morning, this is just a very simple invitation, challenge ko sa inyo. Patod gid ni bala sa kabuhi mo. Una gid sa tanan ang personal nga kaangtanan dira sa kay Kristo Hesus sa sining shepherd. Makahambal gid bala, kilala ko ang Ginoo, kilala niya man ako. Mambal kina kahit sa akon nga pagpangamuyo kag sa akon nga handom nangin matuod gid ang Ginoo, real gid siya sa akon. Yes, I'm sure of this personal relationship. But secondly, this is also my testimony. Who am I right now? It's not because of me. It's not because nga maayo ako ginpursu ko ang Ginoo. Right now, this is my testimony. I am so sure of this. Ari ako diri. And who am I right now? It's just because of His mercy and His goodness. Nakaluyan lang ako. Kag instead tani nga pagpakamalaot amo maglabot sa akon, kaayo ang ginhatag sa akon sa Ginoo. But then lastly, patod gid ini ng ining relasyon permanente ini. God would never let go of me. God has already taken me as His own. This is a permanent relationship. And in my part, that is my dream. That is my goal. That is my desire. God, hindi lang umalagi lang ako. Hindi lang nag-aagi-agi lang ako. Hindi lang nagabulubisita lang ko. Lord, I want to dwell in your presence. I want to experience the intimacy. I want to behold the beauty of your holiness. I want to worship you in any way and in every way. But then, when this world is over, you have promised in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. I don't know sa siningaga kung ano ayhan ang imong kinahanglanon, paano ayhan ang Ginoo nagpagigambal sa imo. Kung kinahanglan mo nga ibutang mo ang imong bugos nga pagsalig sa kay Kristo Hesus para maangkon mo ini ang kasiguruhan sang kaluwasan, batuna siya na imong personal nga manlo, sinulsuli ang imong sala. And you could really say, it's God who had pursued me with mercy and goodness. Come to Jesus. Batuna siya. Kag sa aton mga Kristohanon, it's always good to dwell in the house of the Lord forever. We could never find any satisfaction. We could never find sang ginahandom kag ginapangayo naton until we find ang ina nga handom naton nga makitaan lang naton ang satisfaction
madira lang gid diya sa kay Kristo Jesus. Magapangamuyo kita. Ginoo pakamayo yung mga pulong. Bililhon Ginoo ang ini nga pulong mo sa amon, kag salamat sang tion nga kami man Ginoo nakatuon sini. Lawig man Ginoo ang amon sini nga pagtuon, pero napun-an ni Ginoo sang pagpakigahambal mo kag panghangkat sa amon. Ginoo ko man nagakinahanglan sang kaluwasan. Labot ta Ginoo. Kagabay pa ang ibutang niya iyang bugos pagsalig sa kay Jesus. May ara man sa amon Ginoo nga mga Kristohanon nga daw napun-an sang duda, napun-an Ginoo sa mga pag-alang-alang sang balatyagon, Ginoo ibutang namon ang amon nga bugos nga pagsalig sa imo. Personal ikaw Ginoo namon nga shepherd, ikaw magabantay sa amon, ikaw nagigugma sa amon, ikaw magatatap sa amon. Kag ikaw man Ginoo ang magalagas sa amon sa bilog namon Ginoo nga kabuhi, sang imo nga kaluoy kag kaayo. Kag sang sini nga relasyon nga permanente nga hindi maagaw Ginoo kag hindi maguba sang iban. Salamat Ginoo, pakamayo mga pulong sa amon nga tunga sa ngalan ni Jesus. Amen.